ay nagkaisang nayon. Ating iboto, Marlon Mendoza para kagawad. Subok nang maglilingkod, matapat at maaasahan. Siya'y huwag nating kalilimutan. Kagawad Marlon Mendoza, siya ay ating ihalal. Una sa lahat po, magandang araw po. Ako po simple lang po pag bumababa po kami sa community. Sinasabi ko lang po kung ang papel ng isang hinalal na kagawad. So dapat po ang isang kagawad ay knowledgeable sa mga batas, paggawa ng resolution at ordinansa. Pero ang importante dito, being a kagawad is a legislator. Pinatutupad niya yung conformity of majority of the kagawad. Ang tanging may pagmamalaki ko po ay yung naipasa kong mga resolution at ordinansa. Pag-upo ko noong 2018, ang kauna-unahang resolution na ipinasa ko po sa Sangguniang Barangay, yung panunumpa ng kawani ng gobyerno. So nakasaad doon yung lahat ng gagawin ng mga empleyado ng barangay na bilang public servant na dapat ay magtatrabaho ka ng maaga at uuwi ng lagpas sa takdang oras kung kinakailangan, magsasabi ng mga katiwalian, hindi tatanggap ng suhol. At kasunod po noon ay nagpasa din po ako ng isang resolusyon na tinatawag ay SRO. Ano po yung SRO? Suggestion, rekomendasyon, opinion. At yun po ay dapat binabasa po ng mostly yung kapitan. Mga opinion ng tao regarding doon sa ano ang feedback nila pagdating sa quality ng serbisyo ng barangayan. Kasi once na ang isang nanunungkulan ay may naiwang hindi makakalimutan at namayapa siya, yun po ang legasiya. So yun po ay minana namin ng aming mga kapatid, being eldest son, ay ako po lagi yung kasama ni tatay at nakita ko po yung legasiya niya. Yung pag-uulat sa tao, kung saan napupunta po yung pondo ng barangay na the whole year kung saan ginamit. Ito po yung ginagawa tuwing first quarter of the year and last quarter of the year. 2 beses po itong ginaganap. Kaya lang, magmula noon po, pili lang po yung mga nagsisipagdalo na iniimbitahan. So nasaan po yung transparency? So yun po, no, yung isang legasiya ni tatay na pagka siya nag-uulat sa mga mamamayan ay puno yung overcourt, hindi niya dinadao sa loob ng barangay. Ang pinagmamalaki po ng team determinado ay unang-una yung laki ng pondo ng barangay na dapat i-distribute, ibaba sa tao. Hindi pwede yung magpa-project ka parang kapariwaraan na hindi naman pakipakinabang. Pero dapat yung nararamdaman ng laylaya ng masa. Katulad nung sinasabi ni Dennis, na soon to be kapitan, ay pagdating sa health, magpopondo siya ng 3 milyon para lang makapag-produce ng dialysis chair na ilalagay sa health center at papangasiwaan ni Dr. Ching Jacob Calma na magiging kagawad. Saan ka makakita? Kagawad, doktora, siya yung pwedeng puntahan niya yung health center at nandun yung dialysis. No? Ang edukasyon, bibigyan siya ng malaking pondo ang edukasyon sa komite ng edukasyon para maramdaman ng mga magulang, ng mga estudyante na mayroong nanggagaling sa barangay na pera nila binababa sa kanila. Patulad ng ang proposal niya ay yung hatid sundo ng mga estudyante na meron siyang pattern na ginawa na sa Marikina, isang barangay sa Marikina ay kinuha ang pondo sa barangay para magkaroon ng hatid sundo ang mga estudyante. Ang senior citizen, hindi na siya kukuha ng monthly dues kasi malaki ang pondo ng senior citizen. Equally distributed na yan. Ang PW din, ganun din na hahawakan ko po. Dahil ako po ang magre-represent sa PWD at bibigyan po natin ng mga social welfare assistance na hindi ginagawa ngayon. So, ang ibig ko sabihin na sistema, dapat po yung pondo
at yung mga project ng LGU na galing sa City Hall, kay Mayor, ang unang nakikinabang, tao dapat, ang mamamayan, hindi barangay. Pagpopondo po, ang paggagawa ng fund ng barangay, halimbawa, existing na yung 69 million. At dapat, ang magpa-planning yan ay hindi laging yung miyembro ng Development Council, BDC, o Barangay Development Council. Hindi taon-taon dapat pinapalitan po yan. Ngayon, dapat meron pong representante ng simbahan, may representante ng eskwelahan, may representante ng NGOs, may representante ng transportasyon, yung mga TODA, at may representante ng mga sektoral, yung senior citizen, PWD, kababaihan. So lahat po yan magiging miyembro ng Barangay Development Council nang sa ganun, meron silang malayang kagustuhan kung saan gusto nila ipondo ang barangay, ang pondo ng barangay na 69 million. Hindi yung nanggagaling kay Kapitan. Si Kapitan nakikinig lang, babalang kasi ni Kapitan yung mga suwestyon ng tao. At pag nabalangkas yun ni Kapitan at nang sangguni ang barangay, saka natin papatupad dahil yung budget ay kagustuhan ng tao. Pero may priority din na project ang sanggunian. Pag naandyan na po kami at pinalad po kami, ang gagawin po natin, hihingi po tayo ng pahintulot sa ating punong barangay na maupo na gawin ang session sa kalye. Halimbawa, sa Reliance natin ginawa ang session. Ano yung kailangan ng Reliance? Ano yung pangunahin ng pangangailangan ng Reliance sa senior citizen, sa kabataan, sa HOA? Ano may tutulong ng barangay? Kung doon po natin gagawin ang session, makakagawa tayo ng isang resolusyon na may pangil para ipatupad yung kagustuhan ng Reliance. Hindi po yung nanggagaling sa purok leader. At one thing po, gagawa po tayo ng isang resolusyon na ang mga kagawad ay bigyan ng area of responsibility. Halimbawa, ang hawak ko ay Torres, Reliance, Basa, Samonte. Yan po ay iikutin ko. Sasali po ako sa pangpupulong niyan. Para makita po ng tao, ang lahat ng mga kagawad, na 7 kagawad, considering 7, ay madaling maresolba ang problema ng buong nagkaisang nayon yung 4 na sityo kung kumikilos po yung 7 kagawad. Abot po namin yung laylayan, kami magkakapatid. At saka in fact, itong lugar po nito, kami po nagtatanim ng mais po dito nung araw. So nagbubungkal po kami ng lupa, sanay po kami magkasarol. So, yan po ang natutunan namin sa ama namin at saka sa matanda namin, sa lolo namin, na hindi po kami pinalaki sa karangyaan. Kaya pinadama sa amin yung simpleng buhay at saka huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. So napakasimple. Kaya ito pong gagawin namin, gusto lang namin ituwid yung mga nangyayaring hindi maganda sa barangay. Na parang ginigising kami ng aming magulang. Sayang yung aking pinaghirapan, mga anak. Ano ginagawa niyo dyan? Bakit hindi kayo kumilos? So, ito na po yung tamang panahon na kaming magkakapatid ay nagkaisa. Si Ian kasabay kong nahalal noong 2007. So nakikita ko kay Ian, parang alam niyo yung blood ng isang angkan na talagang ang legacy niya ay maglingkod talaga. Yung batang yan, hindi ko tinuturuan. Pero nakita ko, kahit nag-iisa yan, napakarami niyang barkada. Yung mabarkada ka lang marami kang pinakikisabahan, gusto niya talaga. Ramdam ko ako yung ama Kaya pinayagan kong maging SK at ayun, hindi ko siya pinakialaman, iba yung campaign niya. Landslide siya nung sa SK, nung laban ko ng 2007. Sabi nga mas marami yung hindi nauulingan. Mas pabor ngayon sa administrasyon na ulingan. Ilan lang yun. So sa laki ng populasyon ng kaisang dayon,
Kaya nagising na po yung mga tao. Nagising na para magbago po. Ilan po yan? Redundant na yan. Sila-sila na lang eh. So hindi po yung programa ng gobyerno, sila-sila na lang po nakikinabang. Paano naman po yung iba? So nagising na po ang tao. Kaya maraming sumusuporta sa Team Determinado. Yun lamang po, yung issue na yun, may sapat na. What more, yung mga programa pa namin. Sistema lang po ang gusto namin. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay tulungan niyo po kami, ang aming grupo, sa pangunguna po ng aking kapatid na soon-to-be Kapitan, Dennis Mendoza, at ang aking mga kasamahan ng mga kagawad. At syempre po, ang inyong lingkod na muling sasabak po. Barangay Nagkaisang Nayon, ating iboto. Marlon Mendoza para kagawad. Subok nang maglilingkod, matapat at maaasahan. Siya'y huwag natin kalilimutan. Kagawad Marlon Mendoza, siya ay ating ihalal. Nandito na si Marlon Mendoza. Tapat siya sa serbisyo, subok na ng masa. Siya ay ating iboto, huwag nating kalimutan. Si Marlon Mendoza, iboto sa halalan. Iboto natin si Marlon Mendoza. Siya tapat talaga na makahanga-hanga. Astig, malupit sa lahat siya malapit. Palagi tumutulong, likas pagiging mabait. Laging inuuna ay mga matanda at tumatang merong kanya-kanya pamilya. At sa kanya'y kayo'y ligtas. Mga babae inuuna kahit pa ito'y merong presyo na libo-libo. May kilo-kilong bigas pa sa pamilya mo. Ikaw ba nagugulat sa mga naganap? Ihalal nyo na si Marlon mga kap. Para bang panaginip na mahirap pakamit. Pag binota mo si Marlon, sulit bawat kapalit. Magaling mamumuno, subukan na lahat. Kaya iboto na si Marlon, wala siya katapat. Para to wala na akong masabi. Ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kong ito. At nasabi ko sa nakararami. Ako po si Kagawad Marlon Mendoza, kaisa ng team determinadong maglingkod sa pagtataguyod ng isang maunlad na barangay Nagkaisang Nayon.